So hello mga ka-electrical, no. So electric fan, power station, no. Then isang TV ang load ko sa sa setup ko sa solar sa labas, no. So pakita ko sa inyo lang, no. So ito yung green setup natin, no? So nabili na yung ano natin, yung pure off-grid solar setup natin, no? Iba na yung nakalagay dito, no. So ito tinetesting ko naman to ngayon, yung green setup natin na pure sine wave. Okay. So yun nga, yung naka-load ay TV, saka electric fan, saka power station. Okay. So tingnan natin kung ano yung wattage no. So ito yung green setup na sinasabi ko lagi is 100 watts load per hour daytime. So ito tingnan natin, no. So meron akong ginawang watt meter dito, no, yan. So binili ko lang rin to. So para makita ko yung consumption ng load ko doon sa loob, no. So sinaksak ko yan dito, yan. Then ito pumunta naman diyan, no. So ito wala to. Timer ko lang to sa mismong mosquito killer ko, no. So yan. So from outlet papunta dito sa watt meter. So ito yung load niya, yan. 117 watts, no. So lumampas na tayo ng 100 watts load, no. So andito yung saksakan yan papunta sa ATS. So bakit naging 117 o 18 watts, no? So meron pa kasi ako dito sa labas yan. So ceiling fan. So sa pangmasang solar setup natin, so ito nga yung green setup PSW. So pure sine wave. So recommended na dito yung motorized, no? So electric fan, wala nang ugong. May kahit 1 o 2, 3 number, no, walang problema. So pwede rin washing, pero sabi ko nga ang washing ay pumapalo, no? Pumapalo ng 250. Ang mangyayari doon, isasagad mo yung LBD mo. Pero sa akin not recommended, no, na washing. So pero kung talagang no choice, wala talagang kuryente, gusto niyo talaga mag-washing, so tanghalin tapat, tirik ang araw, para hindi masyado maramdaman ng battery yung huhugutin niyang kuryente mula dito sa system mo, no? So yan, 117 watts. Okay. So ano ba pinagkaiba nung green PSW natin, no? So ito yung green ko na modified. Pag sinabing MSW, no, medyo malabo. Pag sinabing MSW, modified sine wave yung inverter. Okay. Then ito PSW, pure sine wave inverter. So parang kuryente ng araw ng bahay, pero square wave pa rin yan. Mas pino lang to kaysa dito, no. So ang pinagkaiba nila, so ito pwede rin sa electric fan, pero sabi nga daw nila nakakasira, no, at may ugong. So kung ayaw mo ng ugong, pwede mo naman i-number 3, no. Kasi may time talaga na walang kuryente, gusto mo mag-electric fan, wala kang clip fan, no. Clip fan kasi okay dito, walang ugong masyado. So number 3 mo para walang ugong, electric fan. Pero kaya ng electric fan yan. Okay. So ito palang watt meter natin, no, meron yang ano yan, hertz. Okay. So 59 hertz ang nasusukat niya dito. Yun yung galaw ng sine wave, no. Sine wave sa kuryente natin 60 hertz. So dito sa pure sine wave natin ang nakukuha is 59 hertz. Pero pag dito, so tinesting ko dito 60 hertz, no. Parehas ng kuryente sa bahay. Pero wala akong kahit ano man diyan na ano, no. So parehas sila maganda. So mas makatipid ka lang dito sa kuryente, sa battery, no. Dito sa modified sine wave. So modified sine wave, tested ko na rin to. Kahit naka-standby to ay hindi ganoon siya mainit, di siya nagiinit, no. Pero pag ginamit mo, siyempre magiinit. So itong pure sine wave, kapag naka-standby, lagi yang may temperature na medyo mainit. Kaya laging permis yung blower niyan. So pinagkaiba naman ng blower nito, ang blower nito ay variable. So mas maraming load, mas mabilis ang ikot. Okay? So dito fix lang yung blower niya. Once na mag-init siya, fix lang yung blower, maximum kagad yung ikot ng blower mo. Okay? So yun, modified sine wave para sa green setup, then PSW, pure sine wave para sa green setup. So yun lang ang pinagkaiba nila, no. So yung pa isa, no, itong modified sine wave ay more on electronics load, recommended. So dito electronic walang problema, motorized walang problema rin. So
So yun ang pag nagkaiba nila. So siyempre mas mahal to kaysa dito, no? Kaya medyo iba price niya. So yun mga ka-electrical, no, 100 watts load ang recommended load daytime. Sa gabi siyempre battery na lang ang asahan mo. So yung SCC natin pwede sa lithium, pwede sa lead acid. So meron na akong battery dito na LiPo4, no. So yung lithium LiPo4 din yun, kaya lang magkakaibang type kasi yung lithium. Ito lithium phosphate. Yun ang tinatawag na LiPo4 battery. So 100 Ah yan. So na-testing ko na ito kagabi, no? So okay naman at matagal talaga malobat. So yan ang ating setup. Okay. So sa battery meron akong link, kung gusto niyo makuha, comment lang kayo sa comment section. Then ito, yan, mga devices natin, no? So merong assembly na, PM lang kayo kung gusto niyo. Then meron din akong mga devices, no, kung gusto niyo mag DIY. So rig, electrical, TikTok. Okay, so thank you, God bless. Yun lang.